Sa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon po ay makakapakarinig tayo ng mensahe ng Diyos nagmumula rito. Sama-sama po tayong magpuri, sama-sama po tayong magpasalamat sa araw na ito. Dahil ang araw na ito ay araw ng ating Panginoon Diyos na buhay. No? At ang ating pong tema na patuloy na tinatalakay ay Righteous Living Brings More Blessings. At ang aking pong teksto na gagamitin ay una po yung Proverbs chapter 15 verse 9 at yung pangalawa po ay Psalms 23:6. Ang sabi po sa Proverbs chapter 15 verse 9, "The Lord detests the way of the wicked, but He loves those pursue righteousness." Ang lakad, sabi po sa Tagalog, ang lakad ng masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. Talon po tayo sa Psalms 23:6. "Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Sabi po sa Tagalog, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Bago po tayo magpatuloy, tayo pong lahat ay pumikit at manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa isang magandang araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa bawat pagkakataon ibinibigay mo sa amin upang kami ay matuto, upang kami ay makapakinig, upang kami ay may magamit sa buhay namin spiritual sa pang-araw-araw namin na pamumuhay. Lord, itago niyo po ako sa inyong likuran. Ikaw po ang makita, presensya mo ang madama, Panginoon, nang sa ganon maiparating mo sa kanila ang gusto mong mensahe na maiparating sa kanila. Lord, salamat po dahil sa ganitong pagkakataon, ikaw lamang ang aming dapat asahan. Sa iyo lamang kami sasandig, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming papapurihan, at ikaw lamang, Panginoon, ang aming paglilingkuran na habang kami ay malakas. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa ganitong pagkakataon para kaming lahat ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Lord, salamat po sa bawat pagkakataon na binibigay mo sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na binibigyan mo kami ng lakas upang magamit namin ito, Panginoon, upang kami ay magpatuloy na maglingkod sa iyo. Lord, habang kami ay malakas, habang kami ay nabubuhay dito sa baba ng mundo, ikaw lamang, Panginoon. Panalangin namin na ikaw ang aming mapapurihan, Panginoon, habang kami ay nabubuhay. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Yan po, no? Salamat po sa ating Panginoon. Tayo po yung magpatuloy. At ang ating pong tema ngayon ay Righteous Living Brings More Blessing. Yung ating pong tema ay makikita po natin, ang bibigyan po natin ng pagtutuunan po natin ng pansin dito, yung tagdalawang salita, yung righteous living and more blessing. No? At ngayon po, bago po tayo magpatuloy, gusto ko po kayong magmuni-muni muna, magbulay-bulay, no? Kasi ang ating pong tema na pinag-uusapan is righteous living. No, pinag-uusapan natin yung matuwid na pamumuhay. Ang tanong ko lang po, sa buhay ba natin ngayon, sa harapan ng ating Panginoon ngayon, masasabi ba natin na tayo ay namumuhay ng matuwid, makatwiran para sa ating Panginoon? No? Tandaan po natin, no, ang mas nakakakilala sa sarili natin, ikaw at ang Diyos lamang. No? Ngayon kung titignan natin, no, kung tatanungin ko ulit kayo, suriin natin yung sarili natin, kung talaga bang ikaw, tayo, ay patuloy na namumuhay sa katwiran. Or minsan, nare-realize natin na yung sabi sa ating tema, yung more blessing. Nare-realize natin na hindi natin natatanggap, hindi natin nakakamit yung more blessing na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. And there is something wrong. No, bakit kaya ganon, no? Sa palagay ko, there is something wrong dun sa pamumuhay natin
dun sa tinatawag na righteous living natin, no? Bilang isang Kristiyano. At ang sabi po dun sa ating tema, no, sa ating po teksto pala, sa Proverbs chapter 15 verse 9, ang lakad ng masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam. Kung mapapansin natin, baka ang buhay natin, kaya hindi tayo pinagkakalooban ng Diyos, no, ng more blessing, kasi nga, yung nakakagawa pa tayo ng hindi maganda sa paningin ng ating Panginoon. No? Yung tinatawag na more blessing, kasi sa akin, kung i-define natin yung blessing na tinatawag, ito yung nakakakain tayo araw-araw, no? Humigising tayo araw-araw, humihinga tayo araw-araw. Ito yung blessing na natatanggap natin sa ating Panginoon. Pero ang pinag-uusapan natin patungkol, sabi po sa ating tema, yung more blessing. Righteous living brings more blessing. Ano tong more blessing? No? Sa aking pananaw, no, pag sinabing more blessing, ito yung mas malalim. Ito yung mas malalim na pangunawa. Mas malalim na ibinibigay ng Panginoon sa atin bilang isang Kristiyano. Halimbawa, no, yung more blessing, isang halimbawa ng more blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung quietness at saka yung peacefulness sa buhay natin. So, isa po yun na ito yung tinatawag na more blessing na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. No? At kaya, bakit minsan hindi na natin natatanggap yung more blessing, sabi nga doon sa ating tema, sa ating teksto sa Proverbs chapter 15, kasi ang paglakad sa masama sa Panginoon ay kasuklam-suklam, no? Baka hindi natin na-realize na tayo mismo ay patuloy pa rin tayo lumalakad sa kasalanan, no? Remember this, kinasusuklaman ng Diyos ang kasalanan. Kaya hindi tayo minsan binibigyan ng more blessing kasi nga hindi natin mabitaw-bitawan, hindi natin maiwan-iwanan yung paglakad sa kasalanan. No? Kaya patuloy tayong hindi nakakaranas yung full blessing na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Tandaan natin, sabi, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. Ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Yung pagsunod sa katwiran. Ito yung iniibig ng Diyos, yung mga taong sumusunod sa katwiran, no? Ito yung tinatawag na righteous living, no? At the end of time, no? Ito naman in Psalm chapter 23 verse 6, ito yung blessing, no? Great blessing na marireceive natin sa ating Panginoon. Ano yun? Sabi rito sa Psalms 23:6, tiyak na ang kabutihan at kawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Ito yung great blessing na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Yung manirahan tayo sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Na hindi na natin siya, na makakasama natin siya magpakailanman. No? Ito dapat yung maging goal natin. Ito dapat yung ating makamit sa ating Panginoon. Yung manirahan tayo sa bahay ng Diyos, sa bahay ng Panginoon, magpakailanman. Ito yung more blessing. Ito yung mga blessing na, yung great blessing na kailangan natin makamit sa ating Panginoon. No? At magagawa lamang natin yan na kung tayo ay magkakaroon ng pagsunod sa katwiran. Yung pamumuhay sa makatwiran na paraan, no? At bago po tayo magpatuloy, ang aking pong title, no, sa mensahe na to, yung commitment, title po yung commitment guarantees more blessing. Kasi pinag-uusapan natin yung righteousness living. In righteousness living, kailangan natin ng commitment, no? And in this commitment to do the righteous living guarantees more blessing. Natitiyak sa atin ng ating Panginoon na magkakaroon tayo ng more blessing.
But before we continue, let's define first, no? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng righteousness? Sabi rito, righteousness can be defined broadly, no? As morally acceptable behavior. Ibig sabihin yung moral na katanggap-tanggap sa katangian ng mga tao. Ito yung nadidefine siya in broadly. But biblically, those who are righteous are acceptable to God. No? Righteousness simply means God-likeness. It is the character and nature of being like God. No? It is a character and nature of being like God. Its ability to think, talk, and act like God in every area of life. See? Ito ang ibig sabihin ng righteousness. Simply means God-likeness. Yung pagkakatulad sa ating Panginoon. Sabi nga rito, other name, no? Other word for righteousness is godliness. No? It is the character and nature of being like God. No? Kung papaano mag-isip, kung papaano magsalita, at papaano kumilos at gumawa na katulad ng ating Panginoon in every area, in every aspect of our life. Ito yung tinatawag na righteousness. No? And God, no, remember this, God is the standard of righteousness. To be righteous is to be right with God. No? We are called to live for righteousness. Tinawag tayo para sa pamumuhay ng matuwid. No? To live for righteousness means wholeheartedly realize that sin does not please God. So remember this. Sin does not please God. No? Hindi napiplease ng kasalanan ang ating Panginoon. And because of this, we pursue holiness. No? We pursue holiness instead of sinfulness. Kailangan natin i-pursue yung pagiging banal sa buhay ng bawat isa sa atin kesa dun sa pagiging makasalanan. No? Because of this, we pursue holiness instead of sinfulness. In our thoughts, no? Yung pagiging banal natin, no? We need to pursue our holiness in our thoughts, in our words, and in our actions. No? Thoughts, when we live for righteousness, we need to submit our thought to what is righteous. Now, sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, to live for righteousness means to desire God to transform our minds. No? Yung thought natin, yung pag-iisip natin, yung mind natin. To live for righteousness means to desire God to transform our mind. No? To transform yung our mind, sabi sa Romans chapter 12 verse 2. And ang sabi rito, when believer lives for righteousness, they also submit their words to Christ Lordship. Pati yung pananalita, no? Hindi lamang yung pag-iisip, kasi ang sinasabi dito, kailangan natin i-pursue yung pagiging, yung holiness natin, pursue holiness in terms of in our thoughts, in our actions, and in our words, no? Sa ating pag-iisip, sa ating pananalita, sa ating pagkilos at paggawa, no? Ang sabi rito, we need to submit our thoughts, our minds, no, sa ating Panginoon. And also, we need to submit their words, no, our words to Christ's Lordship. We no longer speak carelessly, realizing that our words have power to reflect Christ well or poor, no? Hindi tayo mga Kristiyano, hindi na tayo dapat careless sa pagsasalita natin. Because yung kailangan na-realize natin yung ating mga salita, meron niyang kapangyarihan na nagre-reflect, no? Bawat lumalabas sa ating bibig, nagre-reflect diyan yung ating Panginoon na dala-dala. Kung hindi maganda yung mga sinasabi mo, yung lumalabas sa bibig mo, sa tingin ba natin, ano ang impact sa ating mga Kristiyano? Masasabi ba na kapag lumalabas sa ating bibig, hindi magaganda?
Masasabi ba sa atin na meron tayong Kristo na kasama? No? Tandaan natin, no? Realizing that our words have power to reflect Christ well or poorly, no? Sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa bawat lumalabas sa bibig natin, nagre-reflect dyan. No? Kung talagang meron tayong Kristo na kasama sa buhay ng bawat isa sa atin. Our words should demonstrate the power of God's grace. No? Sa bawat pagsalita natin, sa bawat lumalabas sa bibig natin, dapat nagde-demonstrate dito, na ipapakita nito yung kapangyarihan at ng ating Panginoon. For this reason, we are called to not let any unwholesome words coming out, no, on your mouth, on our mouth, but only what is helpful for building others up. Sabi rito, kailangan yung mga lumalabas lamang sa bibig, no, yun yung makakatulong para sa pag-angat ng kapwa natin. At yung makakatulong sa pangangailangan ng mga kapatiran natin. At yung makakarinig sa atin, sa bawat sinasabi natin, yun yung magbe-benefit, no? Yung mga nakikinig sa atin, sa bawat sinasabi natin. No? Sa bawat ibinibigkas ng labi natin. No? Sabi yun sa Ephesians chapter 4 verse 29. No? Kaya ingatan natin yung pagsasalita, no? Matindi yan kasi meron talagang kapangyarihan ng bawat salita na lumalabas sa bibig natin. And use it, no? Use it wisely. Kasi nga dapat yung mga lumalabas sa bibig mo napapakinabangan na nakikinig sa iyo at napapakinabangan, no? Nabi-build up yung iba, no? Yung iba nating kasama dahil sa mga salitang sinasabi mo. Okay? And what God has done in our hearts should be reflect in what comes out of our mouth. Sabi sa Matthew chapter 12 verse 35. What God has done in our heart, no, kung ano man yung ginawa ni Kristo sa puso natin, should reflect in what comes out of our mouth. No? Nagre-reflect, no? Kung ano yung tinanim ng Diyos sa puso natin, nagre-reflect dyan yung lumalabas sa bibig natin. No? At ito yung thoughts, ito yung words, at yung works natin. Believers who live for the righteousness reveals the Holy Spirit within them and give evidence of the work God is doing in their lives. No? Kailangan merong ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay may Kristo sa puso mo, na meron kang magandang gawa, magandang kilos para sa ating Panginoon. We are no longer live for selfishness pleasure. No? Hindi na tayo namumuhay dun sa makasariling kagustuhan ng bawat isa, but we desire to live for the things of God. No? We desire to live for the things of God. No? We spend time in God's Word and pursue the character of Christ. No? When we place faith in Christ, no? When we place faith in Christ, the Holy Spirit indwells us and empower us to live for righteousness. No? Sabi rito, kapag ibinigay natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, tiyak, the Holy Spirit dwells in us, empower us to live for righteousness. Sabi sa Acts chapter 2 verse 28. No? When we place faith in Christ, the Holy Spirit dwells in us and empower us to live for the righteousness. And as we walk in the Spirit, no? As we walk in the Spirit, He produces fruits in our lives that reflects His character. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 16 and 25, no? As we walk in the Spirit, He produces fruit in our lives that reflects His character. No? Nagkakaroon ng bunga sa buhay natin ang bawat yung character natin, no? May nagkakaroon diyan ng bunga sa character natin, no? As we walk in the Spirit, no? Kailangan lumalakad daw tayo sa kabanalan, no? Kasi meron itong pinoproduce na fruit na sa ating mga Kristiyano. And these are all sabi rito, this is the righteousness, no? Yung ibig sabihin ng righteousness, no? We pursue holiness instead of sinfulness. This is righteousness.
Tandaan natin, righteousness in thoughts, in our words, and in our actions. No? But now, I want you to, gusto ko kayong dalhin dun sa sa yung pangalawang mahalagang salita dun sa ating tema. No? We are talking about the righteousness living. No? Naintindihan na natin yung righteousness living. Now, let's go dun sa more blessing. No? Blessings in the living for righteousness. No? Ito yung blessing kapag tayo ay namumuhay ng matuwid, no? Ng ayon sa katwiran. No? Blessings in living for righteousness. Number 1, no? Righteousness brings promotion in every area of life. Sabi rito, ulitin ko. Number 1, righteousness, no, brings promotion in every area of life. No? Righteousness brings promotion. No? Hindi lamang tayo sa trabaho na po-promote. No? In every area, in every aspect, dun sa buhay natin, no, meron niyang promotion. Hindi lang natin nare-realize kung ano yon. But believe it or not, righteousness can change your status. Did you remember the story of Joseph? No? Righteousness, yung pagiging righteous ni Joseph, no, took Joseph from the prison and made him a ruler in the foreign country. See? Yung nagawa ng righteousness sa buhay ni Joseph. And another thing, yung righteousness caused to Daniel to rise from the ordinary position of a slave to government officials. He became a government officials. No? Tandaan natin. Righteousness brings promotion in every area of life. In every area of our life. No? Believe it or not, righteousness can change our status in life. It doesn't matter where you are right now. No? Hindi mahalaga kung ano ang katayuan mo ngayon. Hindi mahalaga kung ano ka ngayon. Hindi mahalaga kung ano man ang pinagdaraanan mo ngayon. No? It doesn't matter where you are right now. In the journey of life. In your journey of life, no? Righteousness can promote you in your business. No? Doon sa mga may business, no? Doon sa mga career, no? Can promote you in your career, in your finances, and most especially on your ministry. No, ito importante. Kahit sa ministry natin, dapat napopromote yung pagiging Kristiyano natin. No? Tandaan natin to. It doesn't matter where you are right now in the journey of your life. Righteousness can promote you in your business, career, finances, and most especially on your ministry. No? Blessings in living for righteousness. Number 1, brings promotion in every area of life. Number 2, blessings in living for righteousness. Number 2, righteousness guarantees total peace and quietness. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung nagkakaroon ng guarantees, no? Kapag ikaw ay gumagawa ng katwiran, ng nasa katwiran, guarantees the total peace and quietness. Di ba natin napapansin? No? Kapag tayo ay gumagawa, no? Kapag tama ang ginagawa natin, wala tayong pag-aalinlangan sa buhay natin. No? Wala tayong pagdududa. No? May magalit man doon sa ginagawa natin, pero kung alam natin na tama, peace tayo at peace tayo. At meron tayong quietness sa buhay. Kasi alam natin na etong yung nasa katuwiran, no? It guarantees our total inner peace, no? Excuse me. At yung quietness sa buhay natin. Sabi sa Isaiah chapter 32 verse 18. Ano sabi sa Isaiah? Sabi rito, chapter 32 verse 17. At ang gawa ng katwiran ay kapayapaan. At ang gawa ng katwiran ay katahimikan at pagtitiwala kailanman. See? At ang gawa ng katwiran ay kapayapaan. Ang nagagawa ng katwiran, ng righteousness sa buhay ng bawat isa sa atin ay tunay na kapayapaan.
At ang gawa ng katwiran ay katahimikan at pagtitiwala kailanman. See, ito yung buhay natin. Kung ikaw namumuhay ka sa hindi makatwiran, sa palagay mo, magkakaroon ka ba ng peace sa buhay mo? Katahimikan sa buhay mo? No? Kung ikaw ay sumusunod at gumagawa ng katwiran, kung ito ang pattern mo sa buhay mo, yung pagiging matuwid, you don't have to worry anything, no, about everything. Because this is righteousness, because righteousness guarantees total peace and quietness. No, ito yung blessing, no, yung more blessing na matatanggap natin sa ating Panginoon, no. Guarantees total peace and quietness. Walking in the righteousness brings peace of mind, peace of your health, peace in your work, peace in your business, no? Sa mga may business, peace in your house. See? Total peace and quietness sa buhay ng bawat isa sa atin. Blessings in the living for righteousness. Number 1, it brings promotion in every area of life. Number 2, guarantees total peace and quietness. Number 3, righteousness gives you access to God's divine presence, no? Gives you, no? Ulitin ko. Righteousness gives you access to God's divine presence and divine protection, no? Ito yung nagagawa ng righteousness sa buhay natin, no? Kapag ikaw ay nasa righteous, no, na living, no, it gives you access to God's divine presence and divine protection. Sin, no, tandaan natin to. At sabi sa Psalms chapter 17 verse 15, tungkol sa akin, mamamasdan ang iyong muka sa katwiran. Kapag ako'y gumising, aking mamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. See, sa paggising mo sa umaga, no, makikita mo na kagad ang presensya ng ating Panginoon, no? Ito yung tinatawag na access dun sa divine presence ng ating Panginoon. When you are dealing righteousness sa buhay ng bawat isa sa atin, no, lagi nating kasama ang divine presence ng ating Panginoon, no? At ito ang magtuturo sa atin na hindi tayo gagawa ng hindi mabuti sa ating kapwa, sa mga tao na nakapaligid sa atin, at even sa sarili natin, no? Ito ang mag-guide sa atin na hindi tayo makakagawa ng hindi maganda, no? At ito rin ang mag-guide sa atin sa bawat proteksyon, no? Magkakaroon tayo ng divine protection na nagmumula sa ating Panginoon, no? Sabi rito, sin separate us from God's presence, no? Naniniwala ba tayo doon na yung kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa presensya ng ating Panginoon? No? Minsan napapansin natin, no? Yung minsan nakakagawa ka ng kasalanan, paunting-unting kasalanan, sa paunti-unting kasalanan na nagagawa mo, unti-unti kang lumalayo yung pakiramdam mo sa ating Panginoon, na hanggang eventually, hindi mo na maramdaman yung presensya ng Panginoon. Kasi, dahil yun sa kasalanan. Yung kasalanan na yun, ang nagse-separate sa atin para sa presensya ng ating Panginoon. Kaya minsan, madalas, no, kapag nagpapatuloy tayo na hindi sa pagkilos or paggawa, no, pagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, no, mas inuuna natin yung ibang bagay para sa ating Panginoon, lumalayo, no, yung pakiramdam natin para sa ating Panginoon, na hanggang eventually hindi na natin maramdaman yung tunay na presensya ng Panginoon sa atin. Kasi hinahayaan natin na ang mamagitan sa atin, no, sa Kanya at sa atin ay kasalanan.
Remember this, sin separate us from God's presence. No? Ito ang maghihiwalay sa atin sa ating Panginoon. You cannot cling to sin and still keep God's presence. Hindi nga naman pwede, no? You cannot cling to sin, no? Hindi mo pwedeng gustuin ang kasalanan. At the same time, gusto mo rin yung presence ng ating Panginoon. It's a big no. Hindi pwede yung ganon. Na? Hindi mo mararamdaman yung presensya ng Panginoon. Paunti-unting nawawala kasi yan eh. Kung mapapansin natin sa buhay natin, in reality, no, sa buhay natin, kahit ako nararamdaman ko eh. Pag minsan, yung alam mo sa sarili mo na nakakagawa ka na, hindi ka na nagpapatuloy, minsan nakakaligtaan mo na ang mga gawain para sa ating Panginoon, isa sa dahilan, no, na hindi mo na maramdaman yung presensya. Hindi mo maramdaman sa sarili mo, no? Akala mo yung presensya na yan ay palayo na ng palayo sa atin. No? At eventually, nahihiya ka na lumapit sa ating Panginoon kasi tulak yan ng kasalanan na nagagawa natin sa buhay natin. Kaya nga ang advice sa atin ng Panginoon, do not no, interfere with sin. Wag tayong gumawa, wag tayong magpatuloy sa kasalanan na ibinibigay sa atin ng mundo. Laging nandiyan siya ng kasalanan eh. Pero for us, na bilang isang anak ng Diyos, dapat matuto tayo paano tayo magse-separate dun sa kasalanan. Para yung presensya ng Diyos, yung divine presence ng ating Panginoon, ay lagi nating maramdaman. No? At sabi rito, to lay hold on God's divine presence, you have to let go of sin and iniquity. Then walk in righteousness all the days of your life. Walk in righteousness all the days of your life and you won't lack His presence. No, ito yung susi. Always walk in righteousness. No, lagi tayong lumakad sa katwiran araw-araw sa buhay natin nang sa ganon hindi tayo makulangan sa presensya ng ating Panginoon. No? Ito yung susi. Lagi tayong lumakad sa katwiran. At sabi rito in Isaiah chapter 54 verse 17, chapter 54 verse 17, sabi rito, walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay at bawat dila na babangon laban sa iyo sa kahatulan na iyong hahatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon at ang pagiging matuwid nila ay mula sa aking, sabi ng Panginoon. Ito yung divine protection ng ating Panginoon. Na kahit anong sandata, no, walang lalatag na sandata sa iyong harapan, no, na magtatagumpay, no, na magtatagumpay sa buhay mo, no. Walang magtatagumpay na sandata ng kalaban sa buhay mo kung meron kang divine protection. Commitment to righteousness can protect and guard you against every assault of the enemy. Na, etong importante, yung commitment mo dun sa righteousness living can protect and guard you against every assault of the enemy. And righteousness safeguards and shield God's people from all evil. So, ito ang nagagawa ng righteousness sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagkakaroon tayo ng safeguards and shield, no, God's protection, shield God's people for all evil. No, see? Napakalaki na nagagawa ng righteousness sa buhay ng bawat isa sa atin. There's spiritual cover that protects a child of God from all evil. Merong laging magpoprotekta sa atin, no? Kapag tayo ay in righteous living. No, tandaan natin. Kasi ito yun eh. Itong mahirap eh. Kailangan magkaroon tayo ng commitment to righteousness. Kasi totoo naman eh. Medyo mahirap talaga. Mahirap. Sa panahon natin ngayon, mahirap yung consistent, no? Consistent sa righteous living. Pero, ito ang gusto ng Diyos sa atin.
magkaroon tayo ng commitment, no? Magkaroon tayo ng commitment, and then more blessing to follow. Will follow, no? Commitment, no? To have a commitment, to have a more blessings. No? Commitment to righteousness can protect and guard you against every assault of evil of the enemy. No? Natatandaan natin. Una, sabi rito, blessings in living for righteousness brings promotion in every area of life, guarantees total peace and quietness. Number 3, gives you access to God's divine presence and divine protection. Number 4, righteousness guarantees divine restoration. No? Divine restoration. No? In Proverbs chapter 24, verse 16, sabi rito, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. Ang sabi rito, guarantees divine restoration. Anyone fall in the journey of life, challenges of life, can come to anyone regardless of whether you are born again or not, but righteousness guarantees supernatural restoration of anything lost. No? Sabi rito, anyone who fall in the journey of life, no? Lahat tayo, o sino man yung nakakaranas ng challenges sa buhay natin, no? Regardless, no? Regardless, sabi dito, regardless na Kristiyano ka, regardless na ordinary na tao ka lang, no? Makakaranas ka ng challenges sa buhay mo, no? Sa journey mo sa buhay mo. But righteousness guarantees supernatural restoration. Ito ang importante, ito ang pagkakaiba, no? Ang mga anak ng Diyos at ang mga Kristiyano ay yung mas mauunang gumawa ng righteousness, no? At guarantee supernatural restoration of anything lost. No? Ito yung maganda sa mga Kristiyano. No? Once na nadapa ka, once na nadapa tayo, madali tayong mababangon. Kasi meron tayong pundasyon na, no? Alam na natin yung pundasyon natin na kaya tayong i-restore ng ating Panginoon. Kaya nating maibalik, no, sa piling ng ating Panginoon once na magpatuloy tayo, no, sa paglakad ng matuwid, ng nasa katuwiran, no, sa ating Panginoon. At nagkakaroon ng supernatural restoration. Lahat ng nawala sa buhay ng bawat isa sa atin. No? At the best example nga rito yung nangyari kay Job, no? Yung story ni Job na lahat nawala sa kanya at ni-restore, no, ng ating Panginoon. And this is the goodness na yung pagpapatuloy, di ba? Yung kahit anong mangyari, yung buhay ni Job, ni Job, ay masasabi natin na righteous living, no? Kaya hindi pinabayaan ng Diyos And it guarantees, no? It guarantees divine restoration. No, nagkaroon ng restoration sa bawat bagay sa buhay niya na nawala at ibinalik yan ng ating Panginoon. Ganun din sa buhay nating mga Kristiyano. Kung magpapatuloy tayo sa pamumuhay sa ating Panginoon, sa pagiging Kristiyano, sa pagiging matuwid, no? Ay ilang beses man tayong madapa, makapitong beses man tayong mabuwal, no? Babangon at babangon tayo sa ating Panginoon. Kasi nga meron tayong guarantee tayo Guaranteed tayo na meron tayong divine restoration. No? In your finances, have no future without commitment to righteousness. No? Tandaan mo, sa finances natin, your finances have no future without commitment to righteousness. See?
Apektado pati yung finances natin kapag wala tayong commitment sa righteousness. No? Kung may business tayo, walang future yung business natin kapag wala tayong commitment sa righteousness. No? Wala tayong paglago, no? Wala tayong paglago kung wala tayong commitment sa righteousness natin. No? Ito ang importante, yung commitment natin sa righteousness. No? Ayan. So una, brings promotion, blessings in living for righteousness, brings promotion in every area of life. Pangalawa, guarantees total peace and quietness. Pangatlo, gives you access to God's divine presence and divine protection. Number 4, guarantees divine restoration. Number 5, it guarantees heaven at last eternity. No, sabi yan sa Matthew 25 verse 34 to 40. Sabi rito yung righteousness guarantees heaven at last eternity. One of the benefit of righteousness is that it qualifies a man to inherit the kingdom of God. No? Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, patuloy tayo sa pagliving in righteousness, no? One of these benefits, no, this righteousness, inherit to the kingdom of God. No? Makakapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoon. And the password to spend eternity in heaven, no, tandaan natin to. Ano ang password mo? Ano ang password natin? To spend eternity in heaven. Simply, righteousness living. No? Righteousness living. No? Ito yung password to spend eternity in heaven. Yung righteousness living. No sinner has portion in heaven. Walang makasalanan ang merong parte sa langit. No? No wicked person has place in the kingdom of heaven. Walang wicked person na may lugar sa langit. Tandaan natin yan. Righteousness is our access code to eternity in heaven. Huwag natin kakalimutan. No? Diba? Kapag meron tayong password, meron tayong passcode, hindi natin dapat kinakalimutan. No? Sa bangko natin, sa opisina natin, sa wifi natin, sa computer natin, sa important, valuable things na dito sa lupa. No? Meron tayong password na iniingatan na tinatandaan. Ganun din, no, sa ating Panginoon. Righteousness is our access code to eternity in heaven. No? Ito ang password natin, ito ang passcode natin, ito ang access code natin to eternity in heaven. Righteousness. No? At lastly, yung number 6, no? Guarantees divine prosperity. Sabi sa Psalms 45:4, at sa iyong kamahalan ay sumakay kang mananagumpay para sa mga bagay ng katotohanan at kaamuan at katwiran. No? Righteousness guarantees divine prosperity. Nothing gives access to wealth and riches like righteousness. Walang makaka-access, no, dun sa kayamanan at tunay na kayamanan ng righteousness. Don't follow the crowd to commit evil. Tandaan natin to. Kung yung iba man na nakapaligid sa atin, nagkukumit sa kasalanan, don't follow the crowd. No? Don't follow the crowd to commit evil. Don't follow the shortcut. Huwag tayo dun sa madaling daan. Huwag tayo dun sa daan na hindi tayo pinadadaan ng Diyos. Alam mo yon? Huwag tayo dun sa daan na alam natin na madali, na shortcut, pero ito yung papunta dun sa impyerno. No? Papunta dun sa buhay, papunta sa kamatayan. No? Ito yung shortcut na tinatawag. You may appear to be naive and foolish in the eyes of people when you choose to walk in righteousness. But in the end, will justify
the process. So, tandaan natin, no? Magmukha man tayong naive, magmukha man tayong foolish sa mata ng mga tao na kapaligid sa atin, dahil tayo ay lumalakad ng matuwid, but in the end, it will justify the process. No, madja-justify yung ginagawa natin. Madja-justify yung pagpapagal natin. No? Madja-justify yung proseso na ginagawa natin kahit mahirap. No? Ito yung para sa ating Panginoon. And it will guarantees divine prosperity, no? Lalago tayo, no? Sa harapan ng ating Panginoon bilang isang Kristiyano at bilang isang anak ng Diyos. Salamat po sa salita ng ating Panginoon, no? Ito yung mga blessing na matatanggap natin kapag nag-commit tayo, magkakaroon tayo ng guaranteed na more blessing, no? Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Ito lamang po ang aking mensahe, no? Sana po ay may natutunan tayo sa maikling mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa ganitong pagkakataon. Ikaw po ang aming mapapurihan. Ikaw po ang aming mapasalamatan. Dahil kami ay malakas, dahil kami ay patuloy na naglilingkod sa iyo ng masaya, kami ay lumalakad sa katwiran para sa iyo, Panginoon. Lord, turuan mo ang bawat isa ng matuto, ng naaayon sa iyong kagustuhan. Lord, salamat po. Ikaw lamang, Panginoon, na aming mapapurihan habang kami ay nabubuhay. Marami pa kaming kailangan ma-accomplish dito sa ibabaw ng mundo. At tulungan mo kami doon, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming inaasahan. Ikaw lamang ang aming inaasahan. Ikaw lamang, Panginoon Diyos, ang aming lakas na magiging aming sandata habang kami ay nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Lord, salamat po. Muli sa pagkakataon, sa privilege na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Ito lamang po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Gandang umaga po sa ating lahat.